Come again, sir? Naku po, ang daming dismayado dito sa taong ito. Okay? So ayun mga pre, wag na po natin patagalin at bigyan na po natin ito ng reaksyon. Ay nako, opo, ito namang ating mga manggagawa. Wala naman tayo, may magagawa ho ba? Wala. Di ho ba, manonood ka lang sa kanila, makikinig sa kanila, o pauulan ka lang ng pangako. At the end of the day, hindi naman po Sino ba kasi yung nangako? Sino ba kasi yung nangako? Aba, klaruhin mo. Parang ang binabanatan nyo dyan, hangin eh. Hindi kayo marunong mag-drop name. K.O. pa rin yung pangako, may magagawa pa tayo. Wala. Hindi ho ba? May magagawa ka pa doon sa tindera ng bigas. May pag sinabi ng tindera, Tindera ng bigas, bakit? mahal po ang kuha ko nito eh. So ikaw ngayon, so pipili ka ngayon ng pinakamurang bigas. Ang rekomendasyon ng ating Pinakamurang bigas, tapos anong gagawin? secretary, you try broken rice. There's 25% Broken rice, yung parang mais. Tingnan natin kung anong sasabihin niya dito. broken. There's 100% broken. Gusto mo na mura, kumain ka ng broken rice. Alam niyo ba yung broken rice na yan? Ito lang po, no? Noong nagkaroon nga po dito tayo ng pagkakataon. Mag-i-explain siya, mag-i-explain. Ngayon, tatapatan po natin ng ebidensya or video yung kanyang explanation maya-maya lang. Kasi sila laway lang yung kapital nila eh. Tayo po hindi. May video tayong pantapat dyan. Dokumentaryo po na malaliman dito po sa usapin po ng rice tarification law na ito. Nagawin nga tayo dito sa pinaka-moderno na rice facility sa buong Pilipinas. Yung Sige, push mo yan. Diyan sa Alang-Alang Leyte. Sa buong Pilipinas yan Japanese technology. Doon po sa kanila, ang ganda nga po ng pasilidad. And Tapos? They can make the palay fresh for the longest time kasi meron silang silo doon na imbakan po. Maganda ho ito eh. And they produce only whole grain. Meaning, hindi ho biyak-biyak. Kaya sila mahal. Full grain ang kanila po. Hindi biyak-biyak. Kumbaga, hindi, alam mo yung giniling ni Mais, parang ganun yung tinutukoy ni ni Ted Filon eh. Kung gusto niyo daw ng mura, ganun daw yung makakain nyo. Tuloy. Kalidad. At yung binhi nila, iba din. Sila ho ang nagbibigay ng binhi, sila nagbibigay ng fertilizer, ginagamit yung lupa ng mga magbubukid, yung magbubukid mismo ang nagtatanim. They facilitate po ang lahat ng proseso. Kaya mahal Natural, alam sino magtanim. yung bigas. Kaya yung kanilang presyo, that time 60 na po, ito 65 pesos. Pero yung quality niya, export quality. Doon sa kanilang facility, sabi ko nga doon sa, French national yung asawa po ng Pilipina na namuhunan dito, bilyon po ito. No? Utang ito actually sa bangko. Yung pong kanilang pasilidad doon, sabi ko, paano Sige, push mo. mo naman na hihiwalay yung biyak-biyak? Kasi maya-maya, baba na to eh. Meron silang facility nga, kasi nga high-tech. Modern yung mga So, yung ginagamit. biyak-biyak na yan, Oo. inihiwalay. Oo. Okay. 5 kilos, 10 kilos, may ganun po, agad-agad. So yung broken rice, tanong ko, paano yung disposal? Si Rachel Renucci. So paano po yung disposal noong pong broken? 100% broken. Mayroon din kami bumibili. Sino bumibili niyan? Yung mga may babuyan at manukan. Totoo naman yan. Yung hindi po yung kumbaga, merong solidong rice, okay? Meron yung kasunod na medyo tinatawag na broken, pero may halo pa rin namang yun eh. May halo pa rin matitinong bigas, no? Actually, pwede pang kainin yun eh. Kung pambahay-bahay nyo lang. Diba? Ewan ko lang sa iba kung binibenta nila yun. So, tuloy natin. Because yan pong ginagamit as feeds. Feeds ng hindi tao, hayop. Tapos? Opo, yung pong ginagawa ng mga nagbababoyan, nilulugaw. Idinadagdag sa pagkain ng baboy. Di lang baboy, may aso pa. Pwede rin sa aso yan. Sa mga nagtitipid. Tuloy. Yung po namang iba, ginagawa pong patuka sa manok. Itong pagkain ng hayop, yan po ang gusto nilang bilhin ng mga Pilipino. At sino naman yung may sabi sa'yo? Sino naman yung... Saan mo naman nakuha yung balitang yan, fake news ka, Ted Filon? Saan mo naman nakuha yan na yung pagkain na yon, na pagkain ng baboy, gustong ipabili ng gobyerno sa mga tao? Saan mo nakuha yung balitang yan? Sino yung may sabi? Ang Pangulo ba? Martin Romualdez ba? Sino bang mga kongresista yung nagsabi niya na ito yung bilhin nyo? Meron bang ganon? Fake news kayo. Patagal ng patagal, sinungaling ka. Sinungaling ka. K.O. Sino bang nagsabi sa'yo? Ako wala po akong nakita sa mainstream media na lumalabas na sabi ng Pangulo, ito daw yung bilhin nyo, yung mga broken rice. May sinabi ba yung Pangulo? May sinabi ba yung mga kongresistang ganon? May sinabi ba yung mga senador na ganon? Saan mo nakuha yan?
Fake news ka! Dapat dyan sa trabaho mo, tinatanggal ka na! Diba? Sinungaling eh. Patuloy pa natin. Eh, may init itlog ko sa yung... Nako! Mga hayop na tao to. Hoy! Oh, tinawag pa niyang hayop. Baka ikaw yung hayop. Ha? Kasi katahang isip mo yung mga nilalabas mo dyan sa bunganga mo. Masahol ka pa sa hayop, mas matindi ka pa sa hayop. Diba? Oo. Gumagawa ka ng kwento eh. Klarong-klaro eh. Ngayon, latagan mo kasi ng ebidensya. Saan mo nakuha yun? Sinong may sabi? Pangalanan mo. Hindi yung kami pa yung manghuhula. Gusto mo, alam nyo kaya hindi pinapangalanan ni Ted Filon? Kasi gusto niya sisihin po natin yung gobyernong ito. Gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang yun, ganun kasimple. Diba? Wala. Sayang ka, Ted Filon, sinira mo yung pangalan sa barya-barya lang. Sayang. K.O. Diba? Kumbaga, ito si Ted Filon, ito yung kumakain ng patuka ng manok. Bakit? Kasi nagtsatsaga sa barya-barya lang. Masyadong halata eh. Masyadong halata yung ginagawa ni Ted Filon. Diba? Yung kanya mga pagbanat sa administrasyon. Halatang halata. K.O. Ikaw talaga? Bagong Pilipinas. Yan yung broken rice na gusto nilang May boses-boses pa ng Pangulo. bilhin natin 100% na broken rice na 40 pesos per kilo. Yan po yun. 100% na broken rice na 40 pesos per kilo. Broken rice. 40 daw yung kilo. So, tingnan po natin kung totoo ba ang sinasabi ni Ted Filon. Papakitaan natin ng ebidensya. Kaso Ted Filon, 29 yung kilo nito eh. Kasi sabi mo, ang 40 pesos na kilo na bigas, broken rice yun. Kumbaga, hindi na buo. Broken rice nga eh. So, tingnan natin kung broken rice ba itong 29 per kilo na bigas. Check po natin. Ha? At least may ebidensya. Yan. Si Ted Filon, walang ebidensya. Yan na, may pangalan BBM. Sa mga magtatanong, bakit may pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos? Natural, marami siyang mga supporter. Kaya ano ngayon kung pangalanan nila yan? Diba? Or posible na may pangalan niya ni Pangulong Bongbong Marcos para malaman ng lahat na eto na yung pangarap ng isang Pangulong Bongbong Marcos. Unti-unti nang natutupad. Tuloy, kung broken rice nga ba? Ano to? Ano to? Ano to? Balik na natin dito. 29 yung kilo. Paano naging broken rice yan? So, si Ted Filon po ay hari na din ng ka-fake newsan. Namanan niya yung ka-fake newsan ng mga dutae. Paano naging broken rice yan? Ted Filon. K.O. Sinungaling si Ted Filon, di ba? Play natin. Ayan o. Diba? Sinungaling? Halatang halata. Yun, magpakatotoo po tayo sa isyong ito. Hindi po ba? Magpakatotoo tayo sa isyong ito. Sa balita mo pa nga lang, hindi na totoo eh. K.O. Wag nga kami. Ano po yun? Tanungin nyo kahit na sino sa industriya po na nagbibigas kung ano hong pinupuntahan ng broken rice na parang nga pong mais na giniling. Paasa ng paasa, pangako ng pangako, patuloy pong ginagawang pambubudol sa mga Pilipino. Eto. Galit na galit. Pambubudol sa mga Pilipino. Nagbibigay ka lang ng kumbaga katang isip mo lang yan eh. Diba? Kung ako yung talagang babanat dyan, patunayan nyo kung ano yung binudol. Diba? Ano ba yung binudol? Sino nang budol? Wala pong pangalan binitawan. Kasi lahat po ng sinabi niya ay fake news. Alam mo,
bali-balita natin, ito si Ted Filon. Galit po ito sa administrasyon, no? Galit kay Martin Romualdez, galit sa Pangulo. Bakit po? Kasi, kumbaga, ito si Martin Romualdez ay nakalaban po, no? Ni Ted Filon, tama po ba? Oo, nung nakarang eleksyon, hindi natalo si Ted Filon, kaya hindi makamove on. Pag talo, tanggapin. Diba? Oo. Ganun lang po yun. Dapat marunong kang tumanggap ng pagkatalo mo dahil hindi ka naman gusto ng mga tao. Diyan ka lang nababagay sa programa mo. Huwag mo nang ipilit kasi. Ha? Pag hindi mo kaya, huwag nang ipilit. Huwag magtatanim ng galit. Diba? Hindi na pagbabalita yung ginagawa niyo, pagbanat na eh. Imbis ang ganda-ganda sana ng programa niyo, pero parang anti-government na kayo eh. Diba? Oo. Puro kayo sinasabi nyo, kurakot. Oo, kurakot yung gobyerno. Pangalanan nyo kasi sino yung kurakot. Hindi nyo mapangalanan kasi wala naman talagang ganun. Oo, takot kayo. Kung talagang matapang ka, sabihin mo kung sino or sino yung kurakot. Diba? Ito si Ted Filon, mga ganitong klaseng banat niya. Ano to eh? Oo, kumbaga may halong inggit to eh. Huwag nang pang dyan ka lang ba? Diba? Gusto mo pang, kunyari, sasabihin mo, kurakot yung gobyerno. Anong gagawin namin? Ikaw yung magiging bida. Ano mong gustong isipin namin? Bida ka. Ganon. Wala ka nang bago kami maniwalang kurakot yung gobyerno, ay maglatag ka muna ng ebidensya. Isa-isahin mo anong kinurakot. Sinong nangurakot. Magkano yung kinurakot. Hindi yung laway lang yung kapital mo. Come again, sir?